Umuwi lang naman talaga ako sa probinsya para magpasko. Ako si Felix at lumaki ako sa Maynila. Noong Disyembre, napagdesisyon na ng pamilya namin na doon magdiwang ng Pasko sa probinsya ng nanay ko. May bagong bahay raw na lilipatan ang tiyahin ko. Lumang bahay pero inayos na raw. Tahimik ang lugar, malamig ang hangin at malayo sa kalsada. Sabi ko sa sarili ko, ayos to, pahinga rin sa ingay ng syudad. Pero pagdating pa lang namin bandang hapon, may kakaiba na agad akong naramdaman. Sobrang tahimik. Hindi yung katahimikan na presko at nakaka-relax, kundi yung tahimik na parang may nakamasid. Walang batang naglalaro sa labas. Kahit mga dahon sa puno, parang hindi gumagalaw. Ang bahay ay 2 palapag. Semento sa baba, kahoy sa taas. Luma ang itsura kahit may bagong pintura. Yung klase ng bahay na kahit maliwanag pa, parang laging may anino na nakadikit sa mga sulok. Pagbukas pa lang ng pinto, tumama agad sa ilong ko ang amoy ng lumang kahoy at alikabok. Hindi siya mabaho, pero hindi rin normal. Para bang amoy ng matagal nang hindi tinirahan. Sanayan lang yan, sabi ng tiyahin ko habang binubuksan ang mga bintana. Habang naglalabas kami ng mga gamit, napansin ko agad na parang mas malamig ang loob ng bahay kumpara sa labas. Akala ko normal lang, baka dahil makapalang dingding at walang araw na pumapasok. Pero may isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Sa tuwing tatalikod ako, pakiramdam ko, may nakatingin sa likod ko. Ilang beses ako napalingon, pero wala naman akong makita. Wala ring salamin sa tapat ko para maglaro ang isip ko. Pagdating ng gabi, nagsimula na kaming maghanda para sa Pasko. Nagluluto sa baba. May nag-aayos ng mesa, may naglalatag ng higaan sa taas. Doon ko unang napansin na may isang kwarto sa itaas na sarado. Bakit di binubuksan yung isang kwarto? Tanong ko sa nanay ko. Saglit siyang tumigil bago sumagot. Bodega lang yun. Huwag na nating galawin. Hindi ko alam kung bakit, pero kinilabutan ako sa tono niya. Bandang 10:00 ng gabi, biglang nawalan ng kuryente ang buong lugar. Isa lang raw yun sa mga madalas mangyari sa probinsya, kaya nagsindi kami ng kandila. Habang nakaupo ako sa sala, tahimik ang lahat. Bigla ko narinig ang mahinang tunog sa itaas, parang may naglalakad. 1, 2, 3 hakbang, tapos tumigil. Akala ko, guni-guni ko lang. Hanggang sa may marinig ulit akong tunog. Parang hinihila ang upuan sa sahig ng kahoy. Doon ko naisip na may mali. At hindi ko pa alam noon na ang gabing yon, ang unang gabi namin sa bahay, ay siya ring gabing hindi na sana kami nagpatuloy ng Pasko doon. Hindi ako agad umakyat nang marinig ko ang mga yapak sa itaas. Sinubukan kong kumbinsihin ng sarili ko na baka daga lang o kaya kahoy lang na marupok. Pero habang tumatagal, mas nagiging malinaw ang tunog. Hindi ito daga, hindi rin kahoy. May bigat, parang paa ng taong nagdadahan-dahan. Napatayo ako sa kinauupuan ko nang marinig ko ang tunog ng pagbukas ng pinto sa taas. Mahina lang, pero sapat para marinig sa katahimikan ng bahay. "Ma, may naririnig ka ba?" Bulong ko. Hindi siya sumagot agad.
Nakita ko lang kung paano humigpit ang hawak niya sa kandila. Doon ko nalaman na hindi lang ako ang may naririnig. Isa-isa nang nagising ang mga kamag-anak ko. Walang nagsasalita, walang nagtatanong. Lahat kami sabay-sabay nakatingin sa hagdan. Doon nagsimula ang pinakamahabang minuto ng buhay ko. May aninong dumaan sa itaas. Hindi malinaw, hindi buo pero gumalaw ito. Parang tao, pero mali ang galaw. Mabagal at lumulutang. Biglang may narinig kaming boses. Paos na parang matanda. "Andito na kayo." Nanlambot ang mga tuhod ko. Hindi galing sa taas, hindi rin sa baba. Parang nasa loob mismo ng bahay ang boses. Kahit saan ka lumingon, maririnig mo. Nagsimulang umiyak ang pinsan ko. May nagdasal ng malakas, may napaupo na lang sa sahig. Biglang bumukas ng malakas ang pintuan ng bodega sa itaas. Yung kwartong sinabi sa akin na huwag galawin. Kasabay nun, naramdaman kong lumamig ang buong bahay. At doon ko siya nakita, sa gitna ng hagdan. Isang figura, matangkad, payat. Parang tuyo ang balat. Hindi ko makita ang muka. Nakatayo lang siya ron, parang hinihintay kami. Biglang may sumigaw ng, "Labas na! Labas!" Hindi na kami nag-isip. Bitbit ang mga bata, tumakbo kami palabas ng bahay. May nadapa, may naiwan ng tsinelas, may umiiyak, may nagsusuka sa takot. Matapos yun, hindi na kami bumalik sa loob. Sa labas kami nagpalipas ng gabi, sa kapitbahay na ilang metro ang layo. Doon na lang namin tinuloy ang Pasko. Pero walang handa, wala ring kasiyahan, puro takot lang. Kinabukasan, umalis agad kami. Habang papaalis ang sasakyan, napatingin ako sa bahay. Sa bintana ng itaas, nakita ko ang isang anino nakatingin sa amin. At doon ko naintindihan kung bakit walang gustong tumira ron. Hanggang ngayon, tuwing Pasko, naaalala ko pa rin ang gabing yun. Masaya ang Pasko namin nun. Dalawa lang kaming magkapatid. Ako at ang ate kong si Lisa. Buntis siya nun, 7 buwan na. At dahil first baby niya, todo ingat kami sa kanya. Sa probinsya kami nagdiwang ng Pasko, sa lumang bahay ng mga magulang namin. Tahimik ang lugar, pero masaya tuwing may okasyon. Nagluto kami maghapon. May liwanag ng parol sa labas, may kantahan sa loob. At kahit simple lang ang handa, ramdam mo yung saya. Bandang 10:00 ng gabi, nakaupo kami sa sala. Si Ate Lisa, inihimas ang tiyan niya habang nakangiti. "Parang ang lakas gumalaw ni baby," sabi niya. "Siguro nagugustuhan niya yung ingay," sabi ko naman. Pero biglang may kumatok sa pinto. Nagkatinginan kami. "Sino kaya yan? Late na," sabi ni ate. Tumayo ako. "Ako na." Paglapit ko sa pinto, may kung anong amoy na sumalubong sa ilong ko. Parang basang damit na matagal nang hindi natutuyo. Pagbukas ko ng pinto, may isang babae sa labas. Payat, sabog ang buhok, marumi ang damit, nakayuko ang ulo. Mukha siyang pulubi, yung tipong matagal nang nasa lansangan. "Ate, pamasko lang po kahit konti," mahina niyang sabi.
May ilaw ng parol sa tapat ng bahay namin, kaya kita ko ang mukha niya. At doon ako kinabahan. Hindi dahil pangit siya, hindi dahil madumi, kundi dahil kakaiba ang ngiti niya. Sandali lang sabi ko. Kinuha ko ang barya sa mesa at inabot sa kanya. Pag-abot niya, nagdikit ang balat namin. Malamig. Salamat po, sabi niya sabay tingin sa loob ng bahay. Diretso siyang tumingin kay Ate Lisa. At bigla niyang sinabing, "Ang ganda ng dinadala mo." Nanlaki ang mata ko. Ha? Pero tumalikod na siya at naglakad palayo. Isinara ko agad ang pinto at napasandal. "O bakit?" tanong ni ate. "Wala, pulubi lang." Hindi ko sinabi yung naramdaman ko. Ayokong kabahan si ate lalo na buntis siya. Pero bago kami matulog, napansin ko, hindi mapakali si Ate Lisa. Paulit-ulit niyang hinahaplos ang tiyan niya. Pawis na pawis, kahit malamig ang gabi. Parang may nakatingin. Bulong niya. Bandang 3:00 ng madaling araw, nagising ako sa sigaw ng ate ko. Agad akong tumakbo papunta sa kwarto niya. Pagbukas ko ng ilaw, bumungad sa akin ang itsura niyang pawis na pawis, namumutla at nanginginig. Hawak niya ang tiyan niya. "Anong nararamdaman mo?" tanong ko. "Masakit. Parang may humihigop." Umiiyak niyang sagot. Tapos biglang nawala ang ilaw sa buong bahay. Kasabay nun, may narinig akong pagaspas sa bubong. Mabigat, at saka naamoy ko yung amoy na naamoy ko kanina sa pintuan. "Ate, huwag kang titingin sa bintana," sabi ko. Pero huli na. Napatingin siya at doon siya napasigaw ulit. Sa labas ng bintana, may anyong babae na nakadapa sa bubong. Parang nakabaliktad ang ulo nito, pero diretso kaming tinitignan. Dilat na dilat ang mga mata at ang ngiti mas malapad kesa sa mga normal na tao. "Andyan ka na pala," bulong niya mula sa labas. Iba na ang boses. Kumulubot ang balat niya at nang bumuka ang bibig niya, may mahabang dila na gumagalaw. Aswang," mahina kong sabi. Biglang bumukas ang bintana kahit nakalak. Umampas ang hangin sa loob ng kwarto. Kasabay nun, nagsimulang mawalan ng malay ang ate ko. Bumigat ang katawan niya sa kama. Sumigaw ako. Nagdasal ako. Ayun na lang kasi ang naiisip kong paraan. At biglang nawala ang nilalang. Hindi ko alam kung paano nangyari yon. Tapos bumalik ang ilaw. Kinabukasan, dinala ko agad si ate sa ospital. Sabi ng doktor, muntik na raw siyang makunan. Pero himala raw na ligtas ang baby. Matapos yun, pumunta kami sa albularyo. At sabi nito, may dumalaw na nilalang sa inyo. Dinalaw kayo ng isang nilalang ng gabi. Pero hindi kayo ang sadya, kundi ang dinadala ng ate mo. "Babalik pa po ba yun?" tanong ko. Pero umiling siya at may binigay siyang pangontra. Umuwi na kami matapos yon. At nung sumunod na mga gabi, sinunod namin ang payo niya na maghanda ng asin at magsaboy sa bubong at mga bintana. At matapos yon, hindi na nagparamdam ang nilalang. Nakapanganak ng maayos ang ate ko. At ngayon,
malaki na ang anak niya. Kumpare ko si Romy. Tuwing Pasko o may okasyon, siguradong may inuman sa bahay niya. Noong gabing yon, dumaan lang talaga ako para makisalo. Hindi ko planong magtagal. Pero sabi niya, isang bote lang daw. Pero alam mo naman ang inuman sa probinsya. Isa naging dalawa, dalawa naging marami. Bandang 11:00 ng gabi, nagpaalam na ako. Medyo hilo, pero kaya ko pa maglakad. Malapit lang naman ang bahay namin, kung dadaan sa shortcut sa gubat. "Wag dun, may naliligaw dyan," paalala ni Romy. Ngumiti lang ako. Matagal na akong dumadaan doon. Makalipas ang ilang minuto, nagdesisyon na akong umuwi. Pagpasok ko sa gubat, tahimik. Walang kuliglig, walang palaka. Kahit hangin, wala rin. Ang tanging naririnig ko lang ay ang sarili kong yapak at tibok ng dibdib ko. Habang naglalakad, napansin kong masyadong maliwanag ang buwan. Parang sinusundan ako ng liwanag kahit saan ako lumingon. Ilang minuto pa, napansin kong paulit-ulit na lang ang dinadaanan ko. Yung parehong puno, yung parehong bato, yung parehong baluktot na ugat sa lupa. Napahinto ako. Hindi na tama to. Bulong ko. Biglang may ilaw sa malayo. Dilaw. Mainit ang dating. Parang pista. Parang may okasyon. Natuwa ako. May bahay pala dito. Kaya nilapitan ko. Ang bumungad sa akin, isang malawak na lugar. May mga bahay, may mga taong nakaputi, may mga ilaw na hindi galing sa poste. Pero maliwanag. At higit sa lahat, walang anino ang mga tao. May lumapit sa akin. Isang lalaki. Maayos ang suot at nakangiti. "Kanina ka pa namin hinihintay," sabi niya. Medyo nanlamig ako. "Pasensya na po, naligaw lang ako." "Hindi ka naligaw. Dumating ka," sagot niya. Doon ko napansin, iba ang galaw ng mga tao. Hindi sabay ang kilos ng bibig at mata. Parang may kaunting delay. May isang mesa at may inilapag sila sa harap ko. Pagkain. Masarap ang amoy. Nakakagutom. "Tikman mo," sabi niya. Pero may naalala ko. Sabi ng matatanda, kapag kumain ka sa lugar na hindi mo kilala, hindi ka na makakabalik. Umatras ako. "Uuwi na po ako." Sabay-sabay silang tumingin sa akin. At doon nagbago ang paligid. Ang mga ilaw naging malamlam. Ang mga mukha nila humaba. Ang mga ngiti lumapad. "Hindi pa," sabi ng boses sa likod ko. "Isang gabi lang." Tumakbo ko. Habang tumatakbo, humahaba ang daan. Parang walang katapusan. Naririnig ko ang mga yabag sa likod ko. Marami, sabay-sabay. Bigla akong nadapa. At sa lupa, nakita ko ang sarili kong refleksyon. Pero hindi ako nakatingin pabalik. Nagdasal ako. Sumigaw. Biglang may humawak sa balikat ko. Napapikit ako. At pagmulat ko, umaga na. Hindi ko alam kung anong nangyari. Nasa gilid ako ng gubat. Putik-putik, sugatan, amoy alak at pawis.
May mga taong nakapaligid. Nandito ka pala, sabi ni Romy. 3 araw ka na naming hinahanap. Ha? Napatigil ako. Isang gabi lang yun. Umiling siya. Hindi. Matapos yun, dinala niya muna ako sa bahay nila at nagpahinga muna ako bago ako umuwi. Matapos yun, tinigil ko na ang pag-inom ko. Ako nga pala si Marlon at gusto ko lang magkwento. Tahimik ang Pasko namin noon. Hindi ang grande, walang bisita, walang videoke. Kaming pamilya lang, naghihintay ng 12:00 para magbukas ng mga regalo. Maaga pa lang, napansin na naming walang masyadong tao sa labas. Kahit caroling, bihira. Parang iniiwasan ng mga tao ang lugar namin. Bandang 11:00 ng gabi, may napansin ang kapatid ko. May regalo sa labas. Nasa tapat ng bahay, nasa ilalim ng parol. May isang kahon, balot ng pulang gift wrap, tapos may laso pa. Walang pangalan, walang nakasulat. Una naming inisip, baka kapitbahay lang na nag-iwan ng pamasko. Pero may mali. Wala namang kumatok. Kinuha ko ang kahon. Magaan siya, masyadong magaan para sa laki niya. Pagpasok ko sa loob, may naamoy akong kakaiba. Hindi siya mabaho, hindi rin amoy pagkain. Sabi ng nanay ko, buksan ko na daw. Baka pagkain. Umupo kami sa sala. Unti-unti kong tinanggal ang laso. Maayos ang pagkakabalot. Pagbukas ko ng takip, natigilan ako. Sa loob ng kahon, may patay na manok. Meron siyang sugat, pero wala nang dugo. Ang lieg parang sinipsip. May 2 maliit na butas sa gilid at tuyong-tuyo ang paligid na parang wala nang natirang laman sa loob. Napaatras ang kapatid ko. Napasigaw. Anong kalokohan to? Sabi ng tatay ko. Bigla naming napansin, umiinit ang kahon. At saka namin narinig yung kaluskos, mahina, galing sa loob ng kahon. Akala ko guni-guni ko lang. Hanggang sa gumalaw ang pakpak ng manok. 1 beses. Hindi rin naman siya bumangon, gumalaw lang. Napaatras kaming lahat, tapos biglang namatay ang ilaw. Sa dilim, may narinig kaming malakas na pagtuka sa pinto. 3 beses. Kasabay nun, may boses sa labas. Paos. Pamasko. Nagsindi kami ng kandila. Nanginginig ang mga kamay ko habang tinatakpan ulit ang kahon. Walang naglakas loob na lumapit sa pinto. Maya-maya, tumigil ang pagkatok. Pagbalik ng ilaw, binuksan ng tatay ko ang pinto. Pero wala na ang kahon. Kinabukasan, nagdala kami ng pari sa bahay at pinabless namin. At matapos yun, may sinabi siya bago umalis. May mga regalong hindi galing sa tao. Hindi namin maintindihan yung sinabi niya. Hindi rin namin alam kung saan galing yung regalong yun at kung bakit ganun yung laman nun. Pero simula nun, tuwing Pasko, hindi na kami kumukuha ng kahit anong iniwang bagay sa tapat ng bahay.
Ako si Harvey, call center agent sa Makati. Sanay ako sa night shift. Pagkatapos ng trabaho, routine ko na ang tumambay saglit sa burger machine sa kanto ng Ayala. Malapit sa underpass. Palaging bukas yon kahit 10 oras ng gabi. Gabi-gabi ko silang nakikita. Yung matabang mama sa loob ng cart, laging nakangiti. At yung isang payat na lalaki na tahimik lang. Madalas, nakatayo lang sa tabi ng grill. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaiba talaga sa kanila. Parang hindi sila napapagod. Noong gabi ng Huwebes, pasado 3:00 na, umorder ako ng regular cheeseburger. Pero paglapit ko, wala yung matandang mama, yung payat lang ang naandoon. Tahimik, nakatitig lang sa akin habang niluluto yung karne. Wala man lang tunog o bati. Pati yung apoy sa grill, parang masyadong pula. Amoy sunog na balat. Pagbigay niya ng burger, nagsalita siya. Mahina pero malamig ang boses. Huling beses mo na to, Harvey. Napakunot noo ako. Ha? Anong ibig mong sabihin? Pero hindi na siya sumagot. Nakatingin lang siya. Yung mata niya, dilat na dilat. Kinain ko pa rin yung burger habang naglalakad pa uwi. Pero habang umunguya ako, may nakapa akong matigas. Dinura ako agad. May kuko. Parang kuko ng tao. Nanginginig na ako. Binuksan ko yung burger. May laman sa loob na hindi karne. Parang laman loob. Bumalik agad ako sa burger machine. Pero pagdating ko sa kanto, wala na yung cart. Wala yung grill. Wala yung dalawang lalaki. Nagtanong ako sa guard sa kalapit na building. Sabi niya, burger machine? Dito? Wala namang nakatayo dyan. Matagal nang sarado yan. Na-aksidente daw yung dalawang crew dati. Nasunog sa loob ng cart. Mga 2 taon na ang nakalipas. Nalaglag ang burger sa kamay ko. Tumingin ako sa palad ko. May mantsa ng dugo. Umuwi akong sobrang kabado. Paano nangyari yun? Sino ang nagbenta sa akin? Kinabukasan, pinilit kong kalimutan ang lahat. Wala na rin naman akong magagawa dahil nangyari na. Pero palaisipan pa rin sa akin kung sino yung dalawang lalaki. Ako si Tricia, college student sa Manila. Madalas akong mag-aral sa labas at paborito kong tambayan yung burger machine sa tapat ng lumang ospital sa Santa Cruz. Bukas kasi 24/7 at mura pa. Isang gabi, habang nag-aantay ako ng order ko, napansin kong may bata sa likod ng cart. Nakasilip lang sa gilid, parang naglalaro sa kadiliman. Tinawag ko yung crew, si Kuya Limuel, at tinanong ko kung anak niya ba yon. Nagtaka siya. Anak? Wala akong anak, ma'am. Sabi ko, may bata sa likod niyo kanina. Sumisilip. Mukhang babae, mga 6 or 7 years old lang ata yon. Bigla siyang natigilan. Tumingin siya sa kasama niyang cook, si Mang Roden, at pareho silang namutla. Ma'am, kung nakita mo yun, huwag ka nang babalik dito. Bulong ni Mang Roden. Bakit naman? Tanong ko habang kinakabahan. Matagal nang may nagpapakita dyan sa likod tuwing madaling araw. Bata raw na nasagasaan dito. Tumalsik at dumiretso tumama sa cart.
Dati, burger machine din ang may pwesto noon. Namatay siya on the spot. Simula nun, tuwing may bagong stop, nagpaparamdam siya. Hindi ako makakibo. Parang ang lamig ng paligid kahit tag-init. Paglingon ko sa likod ng cart, wala na ang bata. Pero may naiwan sa sahig. Isang tsinelas ng bata. Basa pa, parang bagong-bago. Hindi ko na tinapos kainin ang burger ko. Pag uwi ko, napatingin ako sa cellphone ko. Nakunan pala ng camera ko habang nagsiselfie kanina sa cart. Sa likod ko, may batang babaeng nakangiti. Sa kaba, agad ko itong binura. Bumalik pa rin naman ako sa burger machine stall na yon. Pero hindi ko na ulit nakita yung bata. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Sir Dave. Maraming salamat po.